So, kumusta mga kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Filipino IC. So, ngayong araw, another update na naman tayo sa one of the most viral mayor in the Philippines. Walang iba kundi si Mayor Alice Go. So, this video is from Beach Showbiz Update. So, meron itong pamagat na bahay ng tunay na Alice Leal Go na tonton. Diyos ko po, viral siya. Almost 300,000 views na. So, marami talagang interesado dito. So, tingnan natin kung ano yung nakapaloob sa video ito. So, again, this video is from Pitch Showbiz Update. So, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Filipino IC. So, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin. Baka agawin pa ng China. Anyways, pasensya kayo if ever na yung pagsasalita natin men kasi meron akong singaw at sobrang sakit talaga, nasa dila siya. So again, ang title ng video ito, Bahay ng Tunay na Alice Leal Go na Tonton. So like, comment, share, subscribe. Start. Marami pa kabalitaan, i-deport daw po. Ulit. Marami pa kabalitaan, i-deport daw po ako. Yung sarili kong ina, iniwanan ako. Ngayon, yung sarili kong bansa, nagtuturan ako. I-deport po ako, saan po ako i-deport? Malaysia? Sa China. Chinese ka eh. China? Singapore? Isa lang po ang passport ko po. Ako po ay isang Filipino. Isa lang ang passport mo, dalawa ang passport mo. Yan yung mga sinabi niya nakaraan, di ba? Dalawang passport niya. Siya si Guwa Ping. So, yeah, doon siya nabuko sa passport niya. Tunto na ang bahay ang sinasabing kapangalan ni Bamban Tarlac Mayor Alice Go sa Kalansiaw State Project 8 sa Quezon City na hinihinalang pinagnakawan ng alkalde ng pagkakakilanlan. At ito ang nakakapanindig balahibo ng kanilang natuklasan. Halina't sabay-sabay nating panuorin at alamin ang video ito na tiyak na ikakagulat nyo. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Matatanda ang Kalansiaw Street Project 8 sa Quezon City ang nakalagay na database ng National Bureau of Investigation na address ng isa pang Alice Leal Go. Agad itong pinuntahan. Kalantiaw. So dapat naman talaga may na malaman kasi if ever na totoo na siya ngayon si Alice Leal Go na ninakawan ng pagkakakilanlan ay mas titibay pa yung ebidensya ba. So yeah, tuloy. Pero pagdating nila roon, wala palang Kalansiaw Street sa naturang lugar. Pero matapos ang ilang oras na pag-iikot, nakita na ang Kalansiaw Street sa Project 4. Pero ayon sa Barangay Masagana na may sakop sa address, ay ito ang kanyang naging revelasyon. Nakatala sa ating database na nakatira pong Alice Leal Go sa 138 Kalansiaw. Sa liit po ng barangay namin, we are very familiar sa ating mga residente. Ipinakita pa ng barangay ang database kung saan nakalista ang pangalan at address ng bawat residente dito. Lumabas ang 138 Kalansiaw Street na siya ring exact 138 Kalansiaw Street Project 4. So tatlo siya. Itong address na nakalagay sa NBI document na ipinakita ni Senator Risa Ontiveros sa pagdinig ng Senado. Yun nga lang, ibang residente ang nakatira sa naturang address at walang Alice Leal Go. Humarap naman ang may-ari ng bahay at itinangging may Alice Leal Go na nakatira doon. Pati address fake. Yun sa lalaki at asawa nito na tumangging humarap sa kamera, nakakabahala na nagamit ang kanilang address. Giit pa nila, matagal na silang nakatira sa lugar. Bigla ka pupuntahan ng NBI. Tapos hindi naman pala ito yung real address na hinahanap niya. Base naman sa NBI clearance na lumutang sa Senado, November 3, 2005. Actually, malaking perwisyo to men. If ever na may gagamit sa address mo, if ever ganito, for example lang, kayo yung nakatira mismo doon sa nilagay na address sa birth certificate ni Miss Alice Leal. If ever nung time na yun na nasa peak pa lang na viral talaga siya at sobrang daming taong nagagalit sa kanya. Especially yung mga Pinoy na galit talaga sa Chinese. Baka yung iba kasi biglang susugo dun sa lugar nyo sa address nyo nanggigigil ba? Tapos baka hindi na nila i-double check, diba? May gawin sa bahay nyo. Yun yung isa din sa perwisyo. Kaya nga tayo, hindi talaga tayo pwedeng basta-basta lang magdi-disclose ng mga address natin. Karamihan pa naman sa atin dito, yung mga Facebook account nila, nilalagay nila yung mga address nila. Full address pa, hindi nila alam kung gaano kalaking, ay gaano kadelikado yun. Yeah, tuloy.
issue ang NBI clearance para sa isa pang Alice Leal Goo, habang nitong March 10, 2001, huling naisyuhan ng NBI clearance ang suspendidong alkalde. Base kasi sa lumutang na di umano'y tunay na Alice Leal Goo na siya ngayon ay nakabase na sa ibang bansa na malayo na dito sa Pilipinas. Pero giit nito, Abroad na siya. Naku, kaya naman pala. Ang tanong lang dito, kailan siya nang abroad? di umano siya spy ng China at wala rin umano siyang ginawang kahit na anumang krimen. Samantala, pinabulaan na naman ni Senator Lito Lapid ang mga akusasyong sangkot siya sa Philippine Offshore Gaming Operators o PUGO, partikular na sa Porac, Pampanga. Handa umano si Senator Lito Lapid na magbitiw sa pwesto kung mapapatunayang siya ay sangkot o protektor sa operasyon ng PUGO sa Porac, Pampanga. Ito din, malaking issue din doon, grabe din si Toto Kausing, niyanig niya talaga tong senador, Gusto kong patunayan dito sa hearing na ito na wala po akong kinalaman dito sa operasyon ng PUGO at hindi po nakapangalan ang lupang 10 hektarya diyan sa PUGO yan. Kaya po ako naghahamon dito. Kung ako napatunayan nilang kasali ako diyan, pwede akong mag-resign bilang senador. Gusto ko lang pong tanong kasi itong vlogger na tumitira sa akin, sa ating mga senador. Si Toto Kausing yung ibig niyang sabihin, Or correct me if I'm wrong, if may iba pa, or naon na kay Toto Kausing. Ako pa lang po tinitira nito Pine-personal ako na pilit niyang sinasabi na involved po ako dito sa PUGO sa Porac. Na ako raw ang may-ari ng lupa dito sa 10 hectares na na tinatayuan ng PUGO sa Porac. At protector daw ako ng PUGO doon sa Porac. Siguro alam din naririnig din ni Mayor. Actually, there's a high possibility naman talaga na may mga high officials na protector yung PUGO. Pero yun nga lang, hindi pa tayo sure or hindi talaga tayo sure kung sino yun. So, syempre, yung issue kay Lito Lapid, Senator Lito Lapid, ay di pa tayo pwedeng mag-jump talaga na, siya na pala, siya na agad, something like that, diba? So, wala, dadaan pa yan sa mga investigation. So, yeah. Si Mayor din tinitira din doon, at saka si Engineer. Nagkaroon na po ng hearing. Medyo mahaba lang po ng konti ito, Madam Chair, na kami ang protector ng PUGO sa Porac. Siguro naintindihan. Kasi si Senator Wing Gatchalian, nakita ko yung report mo sa balita. Merong nakitang medyo marahas. Sabi mo, pinakamarahas to, pinakamalaking PUGO. At ang tanong ko lang kay Engineer Glenn, ilan ba ang building doon sa 10 hectares na mga 40 yata, 40 plus. Good morning po, Your Honor. Good morning, Engineer Lansangan. Please proceed. Base po dun sa mga application namin, 42 buildings po. Yun nandun po. Dami. Hindi 46 Hindi po. Kasi yung unang application nila po, baka na-appreciate po nila na separate yung mga buildings. Pero dun sa application po sa amin, isang building lang po yun. Grabe, kung 42 yun, ilan ba yung building sa sa Bamban? Kasi sabi dito, mas worse dung sa Porac yung sa Cavite kaya parang din yun big time din yun Isang application lang, isang building lang. Isang application lang po, isang building, yung unang phase ng application po nila. Hindi nyo na-monitor kung ilan hanggang 46 daw Yung po kasing application po nila, Your Honor, bali 3 phase po yan. So yung una po, yung sinasabi kong Thai Court Complex, yung pangalawa pong application nila is yung 28 buildings, at saka yung huli po, yung 13 buildings po. Sinong original na may-ari ng lupa? Base po dun sa mga tinatayuan ng PUGO ngayon. Base po dun sa mga application sa amin po, yung mga Cruz siblings po. Bakit sabi niya yung South 99 yata, kasosyo? Wala siyang kasosyo doon? Hindi ko po alam, Your Honor. Basta yung basis ko lang po yung mga application nila na submit sa office namin. Nagkabukuhan. Ano ba to? Tungkol ba to kay Sen Lapid na? Kasi yung pinunta lang naman natin dito ay yung si Alice Leal Goo. Move lang natin 614. Tignan lang, silipin lang natin. Kasi sa susunod na lang natin tignan yung issue kay Senator Lito Lapid. So ito na naman tayo. Meron naman tayong bago. Patungkol naman kay Lito Lapid. Hinahamon niya kasi ako. Napatunayan ko. Ito na ngayon. Nag-umpisa na tayo. Kahapon, nagpalabas po ako ng tax declaration sa Porac na pag-aari na lupa na pag-aari ni Senator Lito Lapid at sa kanyang misis na si Marisa. Oo nga parang may nakita akong mga artikulo na yun nga yung wife daw. So yun yung claim ni Attorney Toto Kausing, di ba? So nagbardagulan na pala talaga sila dito,
So kay ano pala to? Kay Lito pala to? Tadeo Lapid. Senator Lito Lapid at sa kanyang misis na si Marisa Tadeo Lapid. So yan po, ito yung produkto ng ano, hindi na sana, titigilan ko na sana siya. Hinamon na po, tinatanggap ko kanyang hapon. So ito na po yung ngayon. Ay nako, minsan talaga nakakatawa talaga to. I mean, lakas maka good vibes ni Toto Kausing, men. Move lang talaga natin, men. Hanapin lang natin yung ano, gawa na lang natin to ng ibang reaction ng patungkol kay ano, Toto Kausing at kay ano, Senator Lito Lapid na bardagulan ano. Ay 106 hectares. So 106 hectares. So I think yun na lang muna siguro, men. Gawa na lang tayo ng ibang reaction patungkol dyan sa bardagulan nilang dalawa. So that's it. This video is from Peach Showbiz Update. So original video link in the description box below. Supportahan nyo yan. Like, comment, share, subscribe. Tapos syempre, before you leave, don't forget to subscribe our YouTube channel, Filipino IC. So like, comment, share, subscribe nyo rin yan. So kita nyo naman yun. Yun pala yung nakapaloob sa video ito. Yung bahay ng tunay na Alice Lialgo na tuntun. Nung puntahan daw yung address, ibang tao yung nandun. Diba? Which is parang pati yung address ay gawa-gawa lang ba? Or ginagawa-gawa lang, like, men, grabe yon. Ang tanong lang talaga dito, yung isang Alice Lialgo, kasi ang sinabi dito yung Alice Lialgo daw na tunay or yung ninakawan ng identity ay nandun na daw sa ibang bansa eh. Ang tanong lang talaga dito kung yung address niya dati ay doon ba mismo sa Kalansiaw. 'Di ba? Kasi men, halimbawa ganito na maaari pa nga talaga silang makapirwisyo, 'di ba, na naglalagay-lagay ka ngayon ng address na hindi naman sa'yo. Tapos if ever ganyan, yung mga galit ng tao sa'yo ay madadamay pa yung ginamitan or ninakawan mo ng address, 'di ba? Actually, medyo na-realize ko din ba na delikado din pala yung ano, 'di ba? Yung basta-basta ka na lang magbibigay ng ano ng address. Parang ano men nagaya doon kay Boy Dila, yung viral sa Wata Wata Festival na tawag diyan. Ngayon, 'di ba, viral siya ngayon. Tapos dati parang nag-online selling siya eh. Tapos nilagay niya doon yung address niya. Tapos after noon, dinumog na agad siya ng ano fake booking na mga food rider, something like that, which is ewan ko kung bakit may mga ganong Pilipino ano, kasi kung gusto nyong asarin si Boy Dila doon, mas kawawa yung mga rider eh. So 'di ba, mas worse pa kayo kay Boy Dila ngayon yan na yun yung ginawa nyo. May ibang paraan naman pero wag ganon na para perwisyuhin or gambalain nyo yung isang tao na kinaiinisan nyo, mamimirwisyo kayo ng mga taong tapat at naghahanap buhay ng marangal, di ba? So, yun. Ganyan kadelikado kapag kayong address mo ay ilalagay mo talaga sa social media. Biruin mo, I think 2018 pa ata yun. Tapos, parang pinost niya yun sa group eh. So, ganon kadelikado kapag nanakaw yung address mo, ano. So, if ever like this, kung ikaw kaya yung tatanungin, men, like, yung address mo yung nagamit, tapos susugurin ka ngayon doon, di ka kaya magagalit or mapipikon, di ba? Like, men, nananahimik yung tao dito, tapos susugurin ng NBI, ng police, or whatsoever, mga taong galit kay Mayor Alice Go dahil nga, yun yung address, di ba? Di ba? Kasi alam naman natin, meron ding mga ibang tao na hindi na nagdo-double check eh. Basta na lang atake agad sa bahay. So, yun, delikado yung pangyayaring ito. So, I think hanggang dito na lang muna, Page Showbiz Update. So, I think next time na lang natin gawan yung kay Toto Kausing at Senator Lito Lapid na bardagulan, ano. I think interesting din yun. So, that's it na lang muna. Thank you so much for watching. How about you? Comment down below your opinion and then, yeah, let's talk about it in the comment section. So, again, like, comment, share, subscribe. Filipino IC is out.